Pangako nyo'y bagong Pilipinas. At promise nyo pa, murang bigas. Nangako pa kayo ng maulan na bayan. Yun pala'y bangag na lipunan. Diba, pangako nyo'y bagong Pilipinas. At promise nyo pa, murang bigas. Nangako pa kayo ng maulan na bayan. Yun pala'y bangag na lipunan. Batiin na mo, 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 batiin na mo. May bagong nagmukha at bagong ganap. Sa Pilipinas, politisyan lang umaangat. Dating tahimik at malaya ang bansa, ngayon magulong kurat yun ay laganap. Kay dami na nagbago ang naganap. Krimen lumalalabas ay naghihirap. Mga nakakulong ngayon nakakalaya. Ginagawa pagdistigo sa EJK at droga. Mga anim ngayon ay masayang malaya. Nagkakalat kung saan may mabibiktima. Drug lords protektado pa ng pulisya. Pati mga lider ng masay promotor ng droga. Di pwedeng masaktan yung manray sa alma. Kapangag na Pilipinas, mas pasay nangangamba. Pangakong bagong Pilipinas ngayon nasaan? Promise na murang bigas biglang nakalimutan. Diba? Pangako nyo'y bagong Pilipinas. At promise nyo pa, murang bigas. Nangako ba kayo ng maulan na bayan? Yun pala'y bangag na lipunan. Diba? Pangako nyo'y bagong Pilipinas. At promise. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, kahit saan man ako pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang kagabi dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin
sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo, ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga mga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Daghang salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ayun ang naaalala nila pag-upo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Tama. Yan dapat isipin. Ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Nagkagulo mga tao, nagkagulo. Pangako noong taon 2022 na kampanya. 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Ay, 20 pesos na bigas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao. Tama. Dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang katotohanan. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, tumayo ka ba? Binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito ay Joel Chua, nasaan ka na? inendorso mo ba? Nagtatago na. Patay. Yan! An example. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Patay! Patay ka ngayon, Joel Chua. Nasaan ka na? Saan ka na, Chihuahua? Magpakita ka, Chihuahua. Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya,
Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Yan. Putang ina na rin. Putang ina na rin. Nandito ako ngayon Gago ka, bigim. sa distrito niya. Nasaan ka na, Joshua? Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Ano, Joshua? Saan ka na? Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Patay! Yari ka, Chua. Mga sis, saan kayo galing? Kinsay mga tausog diri, mga Maranao. Kinsay mga Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa piniliay, butangin na ninyo og zero si Chua. Chua, zero ka na. Chua, zero ka na. Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlo, ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, ay ibinibigay natin ang ating pagkatao. Marami sa yan, kanila. marami. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Meron pang bilihan ng boto na tawag ay tupad, akap, aik, maip. Ginawa ng legal ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Hindi na, ibibigay ko yung buong paako sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan, galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad? Dahil, pag binibigay natin ang boto natin, at hindi natin pinag-iisipan ang ating initiate na pangalan, babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan
ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo. Ano pa ba ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga-Marawi, nasa Isla Verde, nasa Boulevard, boboto sila sa umaga sa Davao City dahil boboto sila para sa mga Duterte. Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Diba? Truck-truck kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa COMELEC. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, at hindi niyo binayometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa Bulacan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila, sa umaga, pabiyahe sila. Tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan na ang pera. Yan Gurguran na ba to? Gurguran? ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera. Pero pag-isipan natin ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo, masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Sa mga mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng 1 milyon isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap, nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang-wala. Masakit yun. Dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang-wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino yung naaalala, bahala na. Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo ba pangako mo. Kung sino yung sikat, kung sino yung malaking pamilyang politiko. At ibinibigay natin yung pagkatao natin sa taong magbabayad, sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami ang nagtatanong,
Ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong pangalawang pangulo ng ating bayan. Oh, sa susunod yun, sir. Pero, sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Butante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Baka dahil naging 20 pesos yung bigas doon dahil umikot ako doon nung galing ako sa Marlete. Kung ako napaisip pa. Galing, oo nga eh. Bukas 20 na yung bigas ninyo dito kasi tumaan ko sa akin. Dahil lang ako napaisip nun ah. Galing ako sa Marlete, Cebu, Negros. Bacolod, Negros Occidental. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang dami ng mga hindi ko kilala, nagsasabi, ikamusta mo kami kay President Duterte? Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan-saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old si Pangulong Duterte. Ano daw? Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dyan, itlog na lang, haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig, magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong may Coke Zero doon sa air supply kasi may vendo siya. May vendo sila. No, kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi, masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor, sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. New cafe specials by Lemon Square in mouth-watering blueberry cheesecake and chocolate toffee. Fancy! Kalala, dahil may dalawang girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay nako, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apple Nieto. Sure win na yan. Sure win na yan. Sure win. Sure win. Nasaan na yung apple ko?
Ito yung apple ko. May pulang-pula na apple. Naluspan man ato ang apple. Nagdala pa yung apple siya. Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? Sana po. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apple, Chua. Ay, Apple. Hindi ito. Apple niya ito. Nagugulo ka. Apple niya ito. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Tama, kidnapin na lang ulit. Sabi niya, huwag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikling video para sa inyong lahat. Self-rate and poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Her teacher says she often complains about recovery. Pagbabarilin ng isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugin ng dalawang suspect ang lalaki na At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Ito yung nandun din sila. sa pag-aaragana, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang pili ng pagkain sa karinderya. Kumakalat sa social media ang video ito ng pamamaril sa bahay. Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn Ang money. permanenteng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Nagugulat sa atin. Oh, baka Sa halip na tutukan ang kumakalang na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga MP. Nagkaroon ako ng peace of mind na yung anak ko, kung baga hindi sila sinikado sa daan, sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war of drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, kuya na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano yun ang ayaw din. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. Kasi trying to be powerful and trying to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from the lives of Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad dublado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sila na rin pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Kung maniwala ka, hihilahin mo yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Ilang dalating sir? Huwag tayo mag-debate nito. This is not the place for debate. Hindi mo, Guys! hindi mo kanina. Ginis ni sir. Hindi mo mag-usara ka sa government. Abusado ka talaga, Tore. Dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine
acting leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Ang Court. ganun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagaling ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang bitbiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pagliyab ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang ina ng bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiaryo ng ayuda sa kapos ang Kita Program o AHAP. Sa tuloy na ilan, nagagamit na sa politika ang AHAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIT, and 30 million na UPAD. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon ang daw nakakita sa Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 National Budget na anilabag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones ang halaga. Good luck sa ating lahat. Na-promote pa na ang mga instrumento ng pangingidap kay PRRD. Police Brigadier General Jean Fajardo and family, who achieved the PNP and his family to join the President for photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live in the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. You can save the Philippines. And now vote Duterte. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore. Patay ka, Tore! Patay ka, Tore! Si Congresswoman
Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. Patay ka, Chua! Noong ako ay bumabiyahe galing Cebu City papuntang Negros, nag-barge ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang ato ang mga kaigsuunan na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Si Bongo Bato de la Rosa, Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.D. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan diretso ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang, mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Tama. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung 10 senador ng Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Tama. Noong kami ay tumatakbo noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yun ngayon. Wala tayong nakikitang pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa ating bayan. Kundi, lalo pa tayong nagugutom. Ang daming mga pamilya nagutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit illegal ang paglabas nila sa ating bansa at illegal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala ng magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali. Pasaylo ako ninyo nga ako, bitaw ang hinungdan ato. Pero kung naman kung pangayong pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil yung ugali nga natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idiretso na natin ang 10 senador. Tulad din ng dito sa syudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo diretso.
sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng 2 konsihal dito, 3 doon, o ilan bang, hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo na kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto ay iboto na ninyo. Hindi para kay Joel Chua ito, antay ka. Sabi nung bata, kasi sabi ko, bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Patay! Hanggang siya ay mamatay. Ang apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo? Diba si Snow White kumain ng apple tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya. Saksak mo yan doon sa bibig niya. Patay ka. Alam niyo si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng Ingbitin? Ha? Hindi. Yung may-ari ng Ingbitin. Kasi alam niyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikita mo iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Para bang hindi ako nagugutom. Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito, resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Bobo pala siya. Huwag ka mag-alala. Yung apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tatalin mo si Zen. Tapos, o sige na. Wag na yan, si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? O sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. O di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami,
sundalo kami ni Martin Romualdez. Hindi lang buhaya, sir. Tambalos-los yun nga buhaya. Sinagot siya ng kapatid ko, sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa atin yun. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Joel Chua, narinig mo yan! Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukran. Narinig mo mga kababayan, ha? Ano kaya ang magiging sagot ni Joel Chua dyan? Napakatindi ng sinabi ni BP Sara dyan sa ahas na, ano sabi niya? Tambalos-los na buhaya. Ayan mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood, ha? Vote straight.